sa Balita sa Hapon ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali. Ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho, Miguel Hill, sa balita sa tanghali. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill sa balita sa tanghali. Muli pong sumasa inyong balita sa tanghali at una sa ating mga balita. Formal ng inanunsyo ng partido ni Pangulong Noynoy Aquino na Liberal Party ang pagtakbo bilang Vice Presidente ni Camarines Sur Representative Leni Robredo sa halalan 2016, Lunes. Makakatambal ni Robredo si dating Interior Secretary Mar Rojas na tatakbo naman sa pagkapangulo. Ayon kay Liberal Party Political Advisor Congressman Edgar Erice sa Panayam, ito na ang pinakamabigat na desisyon ni Robredo na nauna nang nagsabi na hindi pa siya handang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Si Robredo ay asawa ng yumaong Interior Secretary na si Jesse Robredo na namatay sa pagbagsak ng eroplano noong 2012. Hindi naman anya magiging issue ang mababang ratings ni Robredo sa mga survey dahil panatag si Erice na pipiliin ng taong bayan ang magpapatuloy sa plataporma ng Pangulo na daang matuwid. Balita sa tanghali. Sa kaugnay na balita, kinumpirma naman ni Justice Secretary Laila De Lima na siya ay kakandidato bilang senador sa darating na eleksyon. Sa Panayam, hindi na rin tinanggi ng kalihim na siya ay bahagi ng senatorial slate ng Liberal Party. Binanggit din ni De Lima na nakatakda siyang magbitiw bilang kalihim ng Department of Justice sa October 12. Kinumpirma rin ni Senate President Franklin Drilon sa hiwalay na panayam ang pagkukonsidera kay De Lima na mapabilang sa LP slate kahit hindi naman talaga ito miyembro ng kanilang partido. Balita sa tanghali. Sa isyong politika pa rin, tinanggap ni Senator Antonio Trillanes IV ang pagdeklara ni Camarines Sur Congresswoman Leni Robredo sa pagka-vice-presidente sa 2016. Nagdeklara ngayong Lunes ng kanyang pagkandidato bilang running mate ni Mar Rojas si Robredo sa ilalim ng Liberal Party sa panayam kay Trillanes na una nang nagdeklara ng kanyang kandidatura sa pagka-vice-presidente. Inaasahan na nito ang pagtakbo ni Robredo para sa naturang posisyon. Naniniwala rin ang senador na kwalipikado si Robredo na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Bukod kay Trillanes at Robredo, una nang nagdeklara ng intensyong tumakbo bilang vice-presidente ang kapwa Bicolano nila na si Senator Francis Chis Escudero, nakatandem naman ni Senator Grace Poe. Nagdeklara na rin ng pagkandidato sa pagka-vice-presidente si Senator Bongbong Marcos at Senator Alan Peter Cayetano na kapwa layong suportahan si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sakaling ito'y kakandidato. Naniniwala si Trillanes na sino man sa kanilang mahalal sa pagka-vice-presidente sa susunod na eleksyon ay matututukan ang rehiyon ng Bicol. Balita sa tanghali. At kaugnay pa rin,
Inanunsyo na ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pagkandidato bilang Vice Presidente sa halalan 2016. Sa isang statement sinabi ni Marcos, anak ng dating Pangulo na si Ferdinand E. Marcos, na susuportahan niya si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sakaling tumakbo ito bilang Pangulo sa susunod na taon. Iniyag din nito na naimbitahan siya ni Vice President Jejomar Binay na maging running mate. Pero inamin nito that it would be difficult for me to tame our political differences. Ayon kay Marcos, nasa kamay na ng publikong boboto kung karapat-dapat siyang maupo bilang pangalawang pangulo ng bansa sa 2016. 26 na taon nang naninilbihan sa gobyerno si Marcos. Dati itong vice-gobernador bago naging gobernador ng Ilocos Norte, saka naging representante ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte. Siya ay nagsisilbi ito sa kasalukuyan bilang senador. Balita sa tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kinumpirma ng Department of Health ang pagkamatay ng isang Saudi national na unang nakitaan ng sintomas ng Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Sa isang press conference ng kagawaran, sinabi ni Health Secretary Janet Garin na Martes nang makatanggap sila ng ulat na may isang Saudi national na dinala sa isang pribadong ospital ng bansa na merong ubo. Mataas ang lagnat at nilalamig noong September 28, tuluyan ng pumanaw ito September 29. Ayon sa kalihim, bukod sa sintomas ng MERS-CoV, nakitaan din ang pasyente ng myocardial infarction o atake sa puso. Dahil dito, nagsasagawa na ng contact tracing ang Task Force MERS-CoV sa mga taong nakasalamuhan ng Saudi national. Kabilang dito ang 55 staff ng ospital na pinagdalhan ng pasyente, 16 na staff ng hotel na tinuluyan ito at 3 tauhan ng punerarya na nag-asikaso sa labi ng biktima. Ani Secretary Garin, tanging 12 health workers ang nagpositibo sa sintomas na naka-admit ngayon sa Research Institute for Tropical Medicine sa San Lazaro Hospital. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, walang pasok. Okay? Walang pasok ang mga opisina ng gobyerno sa Metro Manila mula November 17 hanggang November 20 dahil sa APEC Economic Leaders Meeting o AELM na gaganapin sa bansa. Inanunsyo ng Malacanang ang suspension ng government offices sa NCR sa November 17 hanggang November 20. Nilinaw naman sa anunsyong ito na hindi kabilang sa mga walang pasok ang mga opisinang sangkot sa basic services katulad ng security and safety, health and emergency preparedness, and the conduct of various APEC meetings and related activities. Una na ring dineklarang special non-working days ng Palasyo ng Malacanang ang November 18 at November 19 sa NCR dahil sa AELM na gaganapin sa mga naturang araw. Ibig sabihin, 4 na araw na walang pasok ang mga opisina ng gobyerno gawa ng APEC meeting. Wala ring pasok sa lahat ng antas, sa lahat ng eskwelahan sa Metro Manila mula November 17 hanggang November 20. Balita sa tanghali. Ito po, sa mga motoristang magtutungo dyan sa Maynila, ito po isang announcement, pakinggan nyo po ito. Sarado ulit sa lahat ng uri ng sasakyan ang Ayala Bridge simula alas 10 ng gabi Biyernes, October 9. Muli naman itong bubuksan alas 5 ng umaga Lunes, October, yung kalunisan na. Susunod na Lunes na, okay? Ganito rin ang magiging schedule sa pagpapasara ng tulay sa susunod pang 3 weekend.
So kapag weekend po, ang Ayala Bridge ay nakasalukuyang kinukumpuni, ay sarado sa lahat ng uri ng trapiko. So sa ngayon po, pagkakaalam natin dyan, may isang lane na gumagana. Pero tuwing weekend, alas 10 ng gabi, at sa lahat ng motorista, ganap na sarado ang tulay. Ito po ang Ayala Bridge dyan sa Maynila. Kaya wag na po kayo, maghanap na po kayo ng alternate routes. Namimigay ngayon ng leaflet sa mga motorista para ipakalat ang public advisory kaugnay ng pagkukumpuni ng naturang tulay. Kailangang ayusin at higpitan ang mga kable sa ilalim ng Ayala Bridge para umano mapatatag pa ang nasabing tulay. Ayan, mabuti naman kahit na papano, Martes pa lang meron na silang abiso dahil nung mga nakaraang araw nabulaga na lamang ang mga motorista dyan sa Ayala Bridge nung kanilang nakita. Nandyan na sila. Sasampa na sana sila sa Ayala Bridge nung kanilang malaman na sarado pala ito. Kaya naghanap pa sila ng kung saan-saan, ng mga alternate routes kung saan sila makakasuot, pero nag-ipon-ipon na yung mga sasakyan, mga pribado at maging yung mga jeep na tumatawid dyan. Kaya naging sanhi po ito ng pagsisikip ng trapiko bandang dyan sa Ayala Bridge sa Lampas Quiapo. So yan po ang suliranin na kinakaharap ng marami sa mga motorista ngayon. Traffic na nga. Pagkatapos itong mga advisory pa, minsan hindi napapaalam o hindi napaparating sa atensyon ng publiko hanggang nando na. Ika nga, too late. So ngayon, Martes pa lang, meron na pong advisory yung mga mula dyan sa nagkukumpuni dyan sa Ayala Bridge na sa October 9, alas 10 ng gabi, Biyernes po yan. Medyo siguro pag alas 10 nakalipas na ng kaunti yung rush hour, kaya maraming nakalusot na rin na sasakyan. No? Pero kung meron naman kayong alternate route, siguro maganda maghanap na kayong ibang madaraanan dahil tsak pagtatrapikan na naman ang lugar na yan. Bakit nga ba nagtatraffic ng husto dito sa ating lugar, dito sa Metro Manila? Simple lamang po, kasagutan yan. Hindi naman tayo kailangan maging matalinong tao. Hindi tayo kailangan maging rocket scientist nga para malaman kung bakit ang sitwasyon ng trapiko ngayon ay palala ng palala. Bagamat nakikita naman natin itong traffic management group, no, ginagawa ng paraan sa pamamagitan ng disiplina. Pero bakit nga ba? Ano ba punot dulo na itong traffic na to? Simple po yan. Pinagsabay-sabay ang lahat ng public works, lahat ng mga road works ngayon. Ayan. Siguro naghahabol bago mag-eleksyon. Anyway, mga karancho, bago ang lahat, time check muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay ganap na alas 12:45 ng tanghali. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. VFresh. Okay, ayan po mga karancho. Yun nga, napag-uusapan natin traffic hanggang ngayon. Hindi na mamatay na issue yan. Mamamatay na tayo mga motorista, pero hindi pa mamamatay ang issue ng trapiko. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil ito na po, last 8 months ba o 9 months bago ang halalan. Ibig sabihin patapos na po ang kasalukuyang administrasyon. Hindi na magkaugaga kung paano sila anong mga proyekto ang kanilang patutupad ngayon. Yan, nagmamadali, last minute, last 2 minutes, ika nga sa basketball. Bakit nga ba? Yung iba, kung tatanungin nyo, sinasabi, gusto kumita, may mga gusto kumita dyan bago magtapos ang kanilang panunungkulan, gustong makakickback. Pero wag naman tayo maging masyadong marumi ang pag-iisip. Siguro, kaya nakakaipong-ipon ngayon ang mga projects na yan, kaya lahat pinagsabay-sabay ngayon, dahil na-realize nila na baka kapos ang kanilang accomplishment sa kanilang mahigit na 5 taon na nandyan sa pwesto. Kaya sila, ano yan, parang sa wikang Ingles, last minute, rush po yan. Yung mga, tingnan nyo, lahat ng bangketa ngayon, lahat ng tabindaan, meron mga konstruksyon. Kahit dito sa Marcos Highway, simulan natin. Hindi, lampas pa sa Marcos Highway, mula dyan sa Sumulong. Lampas pa yan ng
labas pa yan ng Metro Manila, meron ding road widening. O dire-diretso mo, Marcos Highway, tinatayo yung extension ng LRT. O dyan sa pagdating mo, dito sa Aurora Boulevard, kaliwat kanan, meron din mga ginagawa dyan, pagpapalawak ng daan at kung ano-ano pa. Kung sa bagay, itong mga road widening na to, hindi katig po tayo dyan, maganda po yan, pero ang sama, pag pinagsabay-sabay sa lahat ng kanto, sa lahat ng main roads, hindi po mga side streets yung mga binabanggit ko, mga main roads na po yan, na dinadaanan ng marami sa ating mga motorista patungo at pauwi mula sa kanilang mga pinapasukang opisina o di kaya sa eskwelahan. Okay, nandiyan na po tayo sa Aurora Boulevard. Sa EDSA, tingin kayo, kaliwat kanan, meron mga ginagawa. Road reblocking, ano ba yung reblocking na yan? At kung ano-ano pa ang ginagawa. O lampas tayo dito sa, ano ba to? Sa E. Rodriguez, kaliwat kanan, tingnan nyo rin, merong mga ginagawa dyan. Minsan, may mga lugar dyan, iisang lane ang nagagamit. Di po ba? Dahil may mga nakaparadang mga backhoe at mga, ano ba yun, mga pison, mga bulldozer. Dahil yun din, meron din mga, ano ba yun, roadworks, mga bitak-bitak na daan, mga hinukay. O, dire-diretso pa tayo patungong Maynila. Yung sa intersection po nitong Araneta Avenue. O, kanan po kayo dyan. Kung galing kayo Cubao, patungong Welcome Rotonda. Kanan kayo dyan, makikita nyo. Yung meron din ginagawa dyan. So, bawas na naman yan ng ilang lane sa kada side o kada panig ng kalye. So, yan po, nakikita natin dahil nagkasabay-sabay itong mga proyektong ito na hindi naman natin sinasabing pangit. Hindi natin sinasabing hindi kinakailangan gawin yung mga proyektong yan. Dahil kailangan naman talaga kahit na papano pagandahin, palawakin ang ating mga lansangan, dagdagan siguro ng mga flyover o yung mga underpass, naiintindihan po natin yan. Pero yan po ang mga proyektong ginagawa sana over a longer period of time. Ibig sabihin, kung merong konting kukote, yung mga namumuno sa atin, yung tinatawag vision o foresight, sinimulan sana yung mga 2 o 3 taon nang nakakaraan. Para parang hindi na, banayad, ika nga. Hindi natin masyadong naramdaman kung isa-isa lang yung project na yan ginagawa, tapos pagkatapos ng isang project, sisimulan naman yung iba. Ayan sana ang maganda eh. Pero kung sabay-sabay mo nga, anong mangyayari sa atin? Pupulutin tayo lahat sa kangkungan. Anyway, sa puntong ito mga kaibigan, mga karancho, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon sa pamamagitan ng ating kaibigan sa Pag-asa na si Binibining Shaira. Miss Shaira, magandang tanghali sa inyo. Yes, magandang tanghali po. Para po sa pagtaya ng ating panahon po sa araw na ito, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga light to moderate rains and isolated thunderstorms ang Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may mga chances pa rin po ng mga localized or isolated thunderstorms. Ang tinatayang agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating pong Philippine Standard Time ay 12:21 po ng hapon. Miss Shaira, may tanong ko lang sa iyo. Parang napapansin ko, lalo na pag madaling araw, medyo malamig ngayon. Bakit ba? Ito ba ay tanda ng pagbabago ng klima o kung ano? Ngayon po, for the month of October, nasa transition na period na po tayo from southwest monsoon to amihan po. Yung amihan, ito yung malamig na hangin, in other words. Opo, tama po yun. Pero, transition period na po tayo. Ayun. Pero Miss Shaira, nabalitaan ko rin, I think galing din sa inyong tanggapan, na itong Oktubre, dito nating simula ng pagdatal na itong tinatawag na mild El Nino. How true is that? Opo, sa ngayon po, actually, strong El Nino na po tayo. No? Yung inaasahan po natin, magkakaroon tayo ng strong El Nino. Strong na, hindi na mild. Okay. Opo, for October until December po. At inaasahan natin na maglalas ito possible hanggang April to June next year po. So matagal ito na pero alam naman natin na hindi naman rainy season na itong November, December, no? Pero kung magugunita na minsan bandang Kapaskuhan binabagyo pa rin tayo dito. So this year, it will be a dry Christmas, ika nga. Opo, inaasahan po natin na may reduction po talaga sa rainfall po natin. Pero ano naman ang epekto nito dito sa ating mga dam kagaya ng Angat? Dahil kasi
malakas ang nararanasan natin pag-ulan nitong mga nakalipas na araw, pero merong mga nagsasabi na hindi lamang yung pag-uulan ang nagiging sukatan diyan, kundi kung saan bumabagsak yung ulan, 'di ba? Kailangan dun sa area ng yung mga dam Opo, sana tama po yun. para mapuno. So ibig sabihin ba yung mga dam natin hindi napuno dito sa sunod-sunod na pag-ulan na ating naramdaman? So yun po, based po sa data na binibigay sa atin ng kabila po, no, nasa normal condition naman po yung mga level ng dam. Pero gusto pa po natin pataasin para po sa mga susunod na buwan po, especially pagdating po ng summer. Okay. So itong mga susunod na araw, wala na kayong nakikitang yung mga tinatawag nyong yung namumuong bagyo ba yun? Ano ba yun? Yung mga Mm. tropical depression na papasok dito sa Philippine Area of Responsibility. So yun po base po sa data and nakita natin, no, for the next 2 to 3 days, wala po tayong inaasahan na low pressure area o bagyo po na posible makaapekto po sa atin. Yung mga afternoon thunderstorms, posible ba magkaroon pa niyan? Yun po yung asahan po natin, mga isolated thunderstorms po. Okay, maraming salamat Miss Shaira sa panahon na ibinigay mo para sa ating programa. Mabuhay kayo at mabuhay ang pag-asa. Ayun po. Hindi na nagbabay si Miss Shaira, baka maraming gawa. Dahil alam niyo po sa pag-asa very busy sila. Anyway, napaka makabuluhan nga pala 'yan, no? Mabuhay ang pag-asa. Hindi lamang yung pag-asa na tanggapan ng gobyerno na siyang sumusuri sa klima o sa panahon, kundi yung pag-asa para sa atin lahat. Lalo na tayo mga motorista na araw-araw ay na napipilitan na baybayin itong mga lansangan ng Metro Manila na sakal sa bilang ng mga sasakyan at lalo nang nasasakal dahil dito sa yung mga lanes ng ating mga lansangan, ng ating mga daan, yung mga main highways na nababawasan dahil nga dito sa kung ano-anong mga road projects na nagkasabay-sabay ngayon. Ayun. So, kanina naman po, medyo Tuesday, bakit nga ba? Bakit minsan na pag Tuesday, doon napakabigat ang traffic sa ilang lugar? Pagkakaalam ko kasi, Lunes dapat yung Lunes at Biyernes po, di ba? Yun yung talagang patayan ng traffic dahil pag Lunes, merong mga kababayan tayo, mga karancho tayo galing sa lalawigan, doon pa lang sila pumapasok sa Metro Manila para magtrabaho. At gayon din naman, pag Biyernes, papauwi sila. Kaya mga lugar kagaya ng Bulacan, ganyan, Pampanga, sa ano yan, sa North. Sa South naman, yung iba, sa Laguna, Cavite, diyan sila nanggagaling. Pero marami dyan nangungupahan dito sa Metro Manila. Sa weekends, nandun sila. Nauwi sila. Nauwi sila dun sa kanilang mga pamilya sa lalawigan, pero pag weekday nandito sila. Kaya Monday tsaka Friday yung inflow tsaka yung outflow ng tao. Doon nagkakasabay-sabay rin. Di po ba? Kaya may katuwang na traffic 'yan. At bagamat hindi na bagong phenomenon 'yan, ang problema ngayon patuloy pa rin. Patuloy na daragdagan yung mga road projects na nagkakasabay-sabay ngayon. Para po tayong sirang plaka na inuulit-ulit natin yung suliraning yan, pero wala tayong magagawa dahil kailangan bigyan diin, kailangan paalam sa ating publiko na talagang meron tayong problema dito sa mga nagpapatakbo sa atin. Minsan hindi mo maintindihan kung saan nakapulot ng utak kung meron bang utak ang mga ito. Na pagsabay-sabayin ba ang napakarami mga project na ganyan, pagkatapos sisisihin pa yung mga tao minsan, o bakit isa o dalawa lang ang sakay ng iyong sasakyan, mga ganon na yung parang pilosopong may masisi lang para hindi lang mapilitan tumingin o manalamin o tingnan ng kanilang pagmumukha sa salamin upang malaman kung sino talaga ang punot dulo ng problema. Yan po hindi naman natin masyadong nilalagyan ng malisya, pero yan po ay tinatawag sa wikang Ingles ng mismanagement. Sana kung na-distribute yung mga proyektong yan over a longer period of time, wag na natin sabihin 4 o 5 taon. Dahil alam naman natin, it takes a while bago makuha yung pondo, yung funding para sa mga proyektong yan. Pero kung yan po ay nasimulan, kahit na 1.5 taon na, 1.5 years ago, yung ating kalbaryo po na nararamdaman araw-araw ay hindi
posibleng magkaroon ng problema, posibleng magkaroon pa rin ng pagsusumikip ng traffic, pero hindi po ganito kalala. So ang problema po ngayon, abot hanggang sukdulan. Kaya po ba natin ito? Aba, yan ang pinaka-problema natin kung matitiis natin yan. Dahil sinasabi nga po, mga karancho, yung mga foreign think tanks, na palagay ko naman, nakakaintindi naman ng, o alam ang kanilang sinasabi, na bilyon piso ang nawawala in terms of lost opportunity. Yan po ay kayamanan na sana'y natatamasa ng pambansang ekonomiya at natin lahat. Pero hindi nagmamaterialize, hindi nagkakatotoo. Lost opportunity nga. Lost business opportunity. Dahil hindi makagalaw yung movements, yung mobility ng workforce restricted dito sa Metro Manila na siyang sentro ng kalakalan, sentro ng pagkakalakal dito sa sentro ng negosyo sa ating bansa. O sentro din ng politika. O kaya nandito lahat ng buitre at buhaya sa Metro Manila. Ewan ko lang. Yung ating mga kongresista naman, tsaka yung mga ibang matataas na opisyal, hindi naman naglalakad yan. So palagay ko, nararamdaman din nila yung pagsusumikip ng trapiko. Pero, pag meron ka sigurong driver, yung mga tsuper, di kaya malalaki, malawak, bago, malamig ang iyong sasakyan, hindi mo masyadong mararamdaman yung hirap na nararamdaman natin, particular yung mga nagko-commute, yung mga nasa jeep, nasa FX, o di kaya nasa MRT, LRT, o kahit na yung nagmamaneho ng kanilang sariling sasakyan. Yun lang, yung mga pribadong motorista, kahit na hindi naman tayo, kagaya natin, pribadong motorista, isipin nyo, yung budget nyo, kung 150 to 100 pesos every day, ang inyong budget sa gasolina, ngayon doble yun. O di kaya triple dahil sa haba. Alam po natin, pag idling at nakahinto lang ang ating sasakyan sa mga lansangan, kumakain pa rin ang gasolina yan. Ayan po, ang kalbaryo ni Juan de la Cruz sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan. At dyan naman po nagtatapos ang balita sa tanghali ngayon. Ako pa rin, ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong Karancho